Okay, Craftmaster, magandang araw. So, i-continue natin yung ating mga pinag-uusapan, no? At lagi kong pinapalala, yung depensa talaga is napaka-importante. So, i-continue natin yung paano patalasin yung yung ating depensa pagdating nga dito sa larangan ng boxing. So, again, you have to be mentally focused. Dapat alam mo kung saan ka nakatingin. At syempre, meron ka ng sinasabi na muscle memory. And you are mentally prepared, okay? Para magawa mo yung kinakailangan ng iyong katawan para dun sa sinasabi na muscle memory. Okay, so sa depensa, ang pinakang pundasyon mo dapat dyan is yung Philly shell or shoulder roll. Ano? Yan talaga yung dapat is yung imamaster mo. Pero hindi naman ibig sabihin na laging ganon ang depensa na gagawin mo. So, pwede ka rin mag-high guard, pwede ka rin umilag, pwede ka rin sumalag, at pwede ka rin yung tatapikin mo yung suntok. Ano? So, again, sa shoulder roll, ito is ginagamit ito sa suntok ng kalaban na kanan. Okay? And ito, gamit ito sa suntok sa abdominal area para madali mong masalag. Well, hindi naman kailangan na ito lagi. Kailangan mo ding yung katawan mo, pwede mong nakaslide, pwede kang yumuko. So, hindi lang naman ito yung magpoprotekta sa'yo, at ang magpoprotekta rin sa'yo is yung movement mo. So, kaya nga may sinasabi na or may tinatawag na muscle memory. And your eyes, dapat yan talaga yung tutulong sa'yo, no, para mabilis mong makita. So, yan, panalag. So, pwede rin ito. Depende, no? Siguro, pag susugod ka, pwede mong iangat to, and pag nag-initiate na siya ng pag na-pressure na yung kalaban, susuntok ng kanan, or depende sa state of mind and the quality ng skills ng boxer, madali silang yung mababa ang skills, madali silang i-predict, no? Madali silang basahin. Pero pag matatalino, magagaling talaga ng boxer, unpredictable talaga. So again, dapat dito sa boxing is unpredictable ka, no? Hindi ka pwedeng basta-basta basahin. So kailangan mo diyan iba-iba. So multidimensional, So mga ganun dapat. So shoulder roll, kanan, so kanan na suntok, pwede kang bumabang ganon, pwede ka rin mag-duck, no? So, kailangan mo rin bumaba, ganyan, ikot-ikot ganyan, at pwede ka rin iba ng posisyon. And pagsusuntok ng katawan, dito, so itong poprotekta, mainly pag sa jab talaga, mas maganda itong gamitin mo. Dahil, mga boxer na, jab pa lang, shoulder roll na agad. Diba? Disadvantage yun. Pag jab niya, shoulder roll agad. So, mahuhuli ka na nung kanan niya. Pag jab niya, shoulder roll ka agad. Tapos, suntok siya ng kanan, mahuhuli ka na. So, mas maganda, ito, ang gamit mo, panalag sa jab muna. And then, you wait for the right hand, no? Pwede mong, para hindi ka matamaan, And, sa ito naman, left hook, and dito sa protection dito sa ating liver, dito sa may gilid, dahil ito talaga napakasakit dito pag tinamaan ng boxer, kasi wala masyadong muscle dito, dito is laman lang or taba, and ribs na. So napaka-prone dito, masakit talaga dito. And dito sa may sikmura. Okay lang dito sa may may mga abs Yan, abs. Dito sa may gilid, dito is matigas din dito, Dito sa may balakang. Ito, matigas to. Pero pag nandito na, yan, masakit na yan diyan. And dito sa sikmura, masakit yan. Pero pag dito, matigas pa yan, Abdominal yan, matigas pa yan. And may mga boxer talaga na malakas yung tawag dito, yung makatanggap sila ng suntok. Yung pain, pain tolerance. So meron talagang mga tao or mga boxer na mataas ang pain tolerance.
nakakayanan nila, no? Sa panga pain tolerance yung sinasabing ganun, no? And mostly yung mga ganun is may ano na, talagang medyo crazy na, no? Talagang iba na yung pag-uutak ng mga ganung ano, mga boxer. Talagang kung sa atin, no, sinasabing patay kung patay na, no? Yun yung mga boxer na matataas talaga yung tolerance. And again, hindi lang naman ano, shoulder roll, hindi lang naman pagsalag ang kailangan. So kailangan mo din talaga ng movement para makaiwas. Ang sa pag-observe ko, kung malakas yung kalaban mo and kanan siya, you must walk or you must move from his left side, no. Huwag kang pupunta dun sa kanan niya. Dahil mas prone ka na matamaan ng malakas na suntok, no. Dahil nga kanan siya. And kung doon ka pupunta, mas delikado ka. Unless doon na ka sa kaliwa niya. So, siya mag-a-adjust. So, sa halip na doon aabangan ka na niya doon sa kanyang kanan, mag-a-adjust siya para habulin ka. So, hindi siya makakasuntok ng malakas niya, no? Yun lang kasi yung iba nating mga boxer, no? Sa halip na doon sila pumunta sa weak side nung kalaban, doon siya pumupunta sa strongest side. For example, ako, ayan, yung kalaban ko pumunta dito sa kanan, hinahabol ko siya, pumunta siya sa kanan, mas madali ko siyang mapatamaan. Pero kung punta siya sa kaliwa, gaganto pa ako, di ba? Liliko pa akong ganun. And sa pagliko kong ganun, maaari niya akong patamaan ng kanyang mga combination. So, yun, no, yung direction, no, importante din yung pupuntahan mo. Doon maraming nananockout, no? Kahit manood ka ng mga laban. So, yung pagpunta kung saan ka pupunta, kung kanan yung kalaban, more likely doon ka sa kaliwa maglalakad. Kung kaliwete yung kalaban, more likely dito ka sa kanan niya pupunta para makaiwas ka dun sa malakas na suntok. So, yun lang, Craft Master, and maraming salamat sa inyo.